Ito ang Magic Ruleta Taco Edition. It's time! Paikutin ang Magic Ruleta! Ayan. Oh, Okay. wag na natin patagalin pa. Go, Kasi Ruleta. ikaw may mga ano ka ba dito? Mga Go, Ruleta, go, Lahat ng Ruleta. ano pa dito si Carlo eh. Oh, Salamat, sarap eh. oh sige. Go Ruleta! Go Ruleta habang puno po yung bibig ni Carlo. Ah. Yes. Ayan. Oy. Uy. Ang magkapatid na Cayetano, The best, Yes. ano yan, the director, the best supporting actor, and the best supporting actress. o di ba? Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla, and Senator Pia Cayetano. Okay, ito unahin ko na kasi kapon ko pa ito pinagtitimpian. Oh. Nag-live Sige, itong si sige. Senate President Alan Pierre Cayetano. Dinamay pa yung favorite kong Pokemon. O ano ba yun? Yan. Tulad, para daw makarelate siya sa mga kabataang Pilipino, gumamit siya ng mga Pokemon cards bilang reference. Ang buhay politika na daw ay hindi parang games ng Pokemon. Okay. Ay buti naman at agree ako doon. Okay. Senator Alan Peter Cayetano, hirap po kumuha ng Pokemon cards na bagong expansion na tinukoy mo. Buti ka pa meron, sana all. Pero pangalawa, kung gusto mong maging relatable sa mga kabataan, huwag mong gamitin yung Pokemon. Ipaalala natin sa kanila kung paano nila makukuha yung 10,000 pesos na pinangako mo. Hirap na buhay ngayon eh. Ay. Di ba? Kung gusto mong maging relatable, tutukan mo yung education crisis. Hindi gumagamit ka ng Pokemon. Medyo cringe kasi yung approach na gagamit ka ng Pokemon cards. Na ang Pokemon ay tinuturo sa mga tao ay sumunod sa patakaran, mag-train at mag-ensayo para sa ikabubuti mo at ng iyong Pokemon. Ah. Di ba? Sabi nga ng isang kontrabida doon, prepare for trouble, make it double. Di, parang silang dalawa nung best Eto, make it supporting. triple eh. Tatlo sila dyan Oh, eh. triple sila. May kasama silang pusaban eh. Si Robin, diba? Oh, diba? So- Pagka, yung Team Rocket Bat sila kung ka-Pokemon to. Mukha. Kasama nila si Meowth. diba? Oh, diba? At ay Sunday na Sunday pa naman ngayon, no? O, araw ng simbahan. At kahapon sa Facebook Live ni APC, nire-respeto natin na tayo lahat may paniniwala, pati ako, naniniwala ako sa Panginoon. Pero ayoko na ginagamit sa politika at pag-escape ng accountability, yung belief mo in Christ. So nakakalungkot lalo na where plurality, a Christian country. Alam ko kahit yung mga taong katulad ko na Katoliko man or Protestant, nadidisappoint sila manood ng mga ganong klaseng video ng mga politiko na ba't mo ginagamit to escape accountability. So, Senator Alan Peter Cayetano, kausapin niyo po kami sa mga press ko niyo, sa mga live niyo with facts, with logic, and as a legislator. The Hindi ambassador, tama. the ambassador of Pokemon and Jesus Christ. Kaya, Nananahimik yung Pokemon eh. Actually, yung affected, no? Oh. dinamay talaga eh. Teka, meron akong dagdag pa. Parang Sige. sa akin, ito po yung picture ng paghugas kamay. Tingnan mo, nung pinanood ko eh, yung Pokemon na analysis na yan. At ang hinahabol ni APC ay neutrality. Eh sa akin, Senate President ka eh. Andun ka nung nangyari yung kaguluhan yan. Hindi pwedeng neutrality. Ang tanong ko dyan, command responsibility. Yes. Asan ka? Ano yung responsibility mo para pigilan yung iyong trigger-happy na sergeant at arms? Nasaan ka nung tinatakas nitong ni Robin Hood Padilla si Bato? And then ngayon sasabihin mo neutrality, tapos ide-deploy mo yung kapatid mo para umiyak. Kasi kawawa kayo. I'm sorry, pero hindi to gagana. Ang hinahanap ko ay command responsibility, walang hugas kamay. And that is the only reason why maniniwala akong pwede ka pang maging Senate President. Pero pag walang ganon, pwede na po kayong mag-move on. Well, Yes. it's just very disappointing na yung tatlo pong ito, sila na po yung mukha ng Senado sa ngayon, no? Sila po ang mukha ng Senado na nagkanlong sa isang pugante kay Senator Bato de la Rosa, nagpasok sa Senado at nagpataka sa Senado. Sila pong tatlo yun, no? Pangalawa po, di ba? Ito pong tatlong ito ay si APC, yan po ay bawal tanungin kasi kung tinanong mo, dadabugan ka. Oh. Diba? Si Robby naman, bawal sigawan. Kasi pag sinasigawan mo at medyo nabati mo, makikipagsuntukan yan. Diba? Oh. Ambahan ka niya, diba? Senator Pia naman, kailangan kinukumusta po lagi. Napaka-needy naman po May isa pala pa, ng ating mga Steve. senador at Meron pang isa. napaka-sensitive. Ano Meron ba? na isa, wag daw yuyuko. Wag yuyuko. Oo. Eh, hayaan Sino natin yung, doon. sino yung wag yuyuko? Basta sa akin, wag daw yuyuko. At dahil dyan, go Ruleta! Go Ruleta! Go Ruleta! Ako kaya ko naman yumuko. Kaya natin. Hindi ka mamimili.
Speaking of the Delil, Ay! Ayun, Oh, diba? trigger happy. Lang. recently suspended. Di ba yung general ito? Dati, di ba? Na hindi pala sumusunod sa sariling protocol ng pag-aano. So, buti naman, tinatawag ng deserve ang suspension. Hindi, baka na-miss kasi ni Aplaska yung kanilang panahon ng war on drugs na kahit patay na yung kanilang biktima, papaputukan pa nila ng sobrang bala. Kasi grabe, no? Grabe yung pagka-trigger happy ng Sergeant at Arms of Senate. I mean, I don't feel kung si Senator Pia may takot, nararamdaman, I also feel traumatized na bakit ganun yung Senate Sergeant at Arms, ha? I'm very surprised, no? I think talagang wala sa ganyan yung protocol kung paano mag-respond sa isang security incident, diba? Yan. Oo, eh. Paano lang tayo nagsabi kaya? Ang daming wrong, kuya. Di ba? Para nga matraumatize ang isang taga-Bukawi na fireworks capital ng Pilipinas na si Senator Joel Villanueva. Nakaganon pa nga, di ba? Parang nakadila pa, nakabelat pa nga dun sa isang picture na-traumatize siya. Ganun karaming pulbura. Oo, papaalala ko lang close friend sila ni Bato, ha? Ay, Sabi ni oo, Bato, misa sila. Oo. Diba? Siya ang reason kung bakit nakapag-survive silang dalawa ng PMA. So sa akin, kung ikaw, ang Sergeant at Arms at alam mong delikado ang iyong bestie, gagawa ka talaga ng eksena para makatakas siya. Yeah. And so dito sa akin, ang loyalty mo nandun sa bestie mo, pero paano ang taong bayan? At sa akin lang, Yes. Sa akin lang, ba't mo papaputukan ng law enforcement? Kasama mo yung naglilingkod sa bayan, kasama mo yung nagpoprotekta sa sambayanan at sa Senado. Bakit? Okay lang sana kung hindi law enforcement yung present sa premises ng Senate eh. Pero, yun lang. Yun lang. I'm just so At disappointed. dahil dyan, No, wait. But a word Hindi of pa. advice also to the suspended Sergeant at Arms na mukha pong kayo ang ilalaglag ng inyong Yes. mga kasapakat dyan sa Senado. Papaano po yun kapag kayo Feeling na ko ang ready ilalaglag, siya. no? Papaano na yun na ang naratibo po ngayon, ginawa nyo lang yan para ano? Para sa sarili nyo lang, di ba? Mukhang may part po yan ng buong drama serye dyan sa Senado para mapatakas si Senator Bato. The new Kung ako po sa inyo, sabihin nyo na lang yung katotohanan kung ito ba isang planado na pamamaril sa Senado para pagtakpan yung pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Kung hindi, hindi nyo po mapagkakatiwalaan yung liderato ng Senado. Si Senator Loren nga, tampong-tampo eh. so dapat din yung kinakamustahin natin mamaya. Yes. Wait lang, Cleve. Meron na palang title yung show. Ano? The Sacrificial Lamb. In Tagalog? Tagalogin mo yan. Sige. Bunot ka sa Pakilagay sa comments, ha? Oh, speaking of kinakamusta. Ano Tagalog? Ano? Ang nilaglag. Okay. Ang nilaglag. Speaking of nilaglag, Nakapig. ito na ang Violeta. Sino? Si Senator Loren Legarda. Di ba balita ko ay kung di nilaglag ay napagtraidoran din siguro. May mga bali-balita na nagkagulatan sa Senate floor. Oo, hindi isa kasi sa nakakagulat ay tumawid mula sa dating majority, Majority. si Senator Loren Legarda, di ba? Alam naman natin na dapat malapit naman yung kanyang may malapit silang relasyon ni Senator Tito Soto, no? Pero binetray niya yung kanyang mga kasama doon sa dating majority para makalipat sa bagong majority. Pero ang pangako daw dapat, sabi ni Senator Ping ay siya ang magiging Senate President. Siya ang unang babaeng Senate President ng Senado. Kaya nung sa floor na yon, sabi sa account ni Senator Ping, nung mismong botohan, nagbubulong daw si Senator Loren sa kanyang mga katabi. I-nominate nyo ako, ako dapat. Pero naunahan siya. 'Di ba? Si Senator Joel, si APC ang ninominate. Yung naging siyang Senate President pro tempore, di ba yan, mas mababang posisyon ba yan? Kasi parang Senate President pro max yung tanong sa akin. Pero pro tempore. Oo, So, parang naisahan. sumunod, diba? Naisahan. Naisahan. Ang hirap pala kasi pagka pinili mo na ang makasama mo ay mga sindikato, nasindikato ka din. May tawag dyan, karma. Diba? Itong isang kasama ay si Senator Win Gatchalian. Uy, si Senator na bubulungan na talagang mukhang makakabuo ng consensus na maaaring maging future
Senate President. Kasi 2 weeks ago, sinabi natin magkakaroon ng new majority. Nagkaroon ng new majority. Baka ngayon, sana magkaroon ng new Senate President. I think very interesting si Senator Win kasi hindi pa natin siya nakita bilang isang Senate President. And para sa isang Senado na papasok sa isang napaka-sacred at mahalaga na impeachment trial, I think the public will welcome na merong bagong muka sa Senado. Na meron silang mapagkakatiwalaan at merong isang maaaring may integridad na senador na magpatakbo. Diba? At mamuno sa paglilitis, diba? At hindi lang sa may bago, pero nagsabing ready siya. Diba? Ready siya maging Senate President kung makukuha or kung sasabihin ng mga kasama niya sa Senado, it's your turn. May resibo ko kay Senwin, di ba? Sa panahon na may flood control scandal, siya ang namuno ng Committee on Finance. Yes. Gumawa ng budget for 2026. Oo. Talagang pinush niya ang transparency, very objective siya. So kung yun naman ang gusto natin gawin, i-restore yung image ng objectivity ng Senado na ginawang circus, and baka ang taong may napatunayan na could be a good Senate President. At sabi ni APC, 'di ba, sabi niya, I would even vote for him. So nagsalita na from the majority na even si Alan Cayetano iboboto si Win Gatchalian. And from the minority naman si Senator Kiko Pangilinan, sabi niya, the minority will support if ever si Win Gatchalian ang itatalagang bago new Senate President. So maybe he is a coalition builder. Kumbaga, maganda yan na yun. Yung totoong unity na hindi nagtatraitoran sa Senado. Oo, madali lang kasi magpalit dyan sa Senado dahil ano lang, 'di ba? 12-11 lang yung numero nila diyan, no? So mukhang kay Senator Win kung mapagbibigyan siyang makaupo bilang Senate President, no? Win naman ng taong bayan. Win-win. Win-win. Laban sa Duterte. Okay, sige, go Ruleta! Go Roleta! O isa na namang senador, binanggit mo kanina, Senator Ping Lacson. Talagang babad tayo sa Senado ngayon, ha? Oo. Sen Medyo Ping. nalulungkot to si Sen Ping, di ba? Na parang kumpara daw sa House of Representatives, parang nag-iiba ang reputasyon ng Senado. Yun ang kanyang lament na parang mas pinagkakatiwalaan ba? Yun ba ang wording na ginamit niya, no? Nakakagulat ba? Well, alam mo, dati nga, ganun ang pagtingin natin na yung Senado, nandyan yung ating pinaka mga mahuhusay at magigiting na mga mambabatas, no? Lalo pat dahil ibinuboto sila ng buong bayan, diba? Kaya ang iniisip natin, dapat ang iisipin mo ay interes ng buong bansa, hindi lang interes ng iyong distrito, hindi lang interes ng iyong kapartido, interes ng buong bayan. Walang ibang binoboto na nationally, bukod sa presidente at vice president, mga senador. Pero sabi nga ni Senator Ping, nakakalungkot na sa ngayon, nagmumukha pa na mas iniisip yung interes ng taong bayan ng House of Representatives, ng Kamara, kaysa mga Senado, nagiging katatawanan yung Senado. At tama naman si Senator Ping doon, kasi sa mga nagdaang araw, wala akong makita online at sa mga nakakausap ko din na personal, kundi pinagtatawanan nila yung ginagawa ng ating mga senador. Diba? Gusto nga daw mag-resign ni Sen Ping. Kung ako lang naman masusunod, po kayo mag-resign. Mababawasan po ng mga dissenting tao sa Senado. Doon natin makikita na meron talaga siyang integridad. Parang si Senator Risa, sabi nga niya, bakit bumababa na yung tingin ng mga tao ngayon sa institusyon natin? Yun din ang concern ni Senator Ping Lacson. Kaya medyo nami-misquote siya ngayon sa social media na gusto ko mag-resign. So yung mga detractors na sinasabi, sige mag-resign ka na. Pero hindi, sinabi niya yun out of his integrity and out of kahihiyan na parang naglilingkod ako ng maayos dito, pero dahil sa kagaluhan dito, napapahiya tayo, tsaka bumababa yung tingin ng mga tao sa Senado. So, gusto ko na mag-resign pa just to show people na may integrity pa rin yung institusyon natin. Kung si Senator Ping ay gustong mag-resign dahil sa sobrang hiya, ano ang tawag sa hindi nagpapapasok, nagtatatago, pero gusto pa din nasa pwesto? Di ba to? Akala ko nga lang niya. Ano pa ba? Wala nang difference pala yun, di ba? Tapos pasasawin mo yung buong pamilya sa opisina niya. Oo, di ba? Kapal ng apog. Yes. Ang So, compare ko lang yun. Yun nga, so si Bato kumikita mula sa taong bayan kahit hindi nagpapapasok. Alan Peter Cayetano, nagpo-Pokemon sa live at nagpe-pretend na kailangan ng neutrality sa ganitong pagkakataon ng gulo. And here you have a person with integrity, Senator Ping Lacson, saying, nakakahiya na tong ginagawa natin. Diba, hindi ba dapat wake-up call ito at baka naman sa wake-up call, pwede nang mag-surrender si Bato? At wake-up call na mag-resign na yung mga dapat mag-resign, hindi yung mga katulad ni Sen Ping Lacson. Kayo naman ang mahiya. At sino kaya ang mag-resign next natin sa With Due Respect? Go Roleta!
O, tingnan mo, lakas nga naman ng pulso. Speaking of walang hiya, Bato, Senator Bato de la Rosa. diba? Asan na yan? Nasaan na? Eh, nagtatago nga daw, takot daw sa kapirasong papel. Nasaan? Ang bato. Ba topic. Hindi pala Batopic. Pokemon ang relevant na laro. Bato, pick, diba? Pero nasa Pilipinas pa ba si Senator Bato? Anong tingin natin? Ito naman, oo. Oh, may mga reports from NBI na wala pa daw, at least sa mga official ports of exit and entry natin, na may deklarasyon na pumuga na ang puganteng Bato de la Rosa. At tinignan din natin, wala pang mga hagdan ang nadapaan ni Bato recently. No, nakakaawang mga hagdan. So, ayan. Pero kasi 'di ba, may mga iba ding nakalabas ng bansa na hindi naman na lumabas sa records Correct. ng pamahalaan, 'di ba? I mean, may mga nakatakas din, no? So hindi din natin na alis yung posibilidad na baka nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa. After all, yung kanya pong mga friends and allies ay nasa ibang bansa na din, hindi po ba nagtatago din, 'di ba? Si Harry Roque. 'Di ba? Baka mamaya friend pala sila nito ni Saldico, halimbawa. 'Di ba? So madali lang 'yan, baka nakatakas na din. Saan kaya siya sasakay kung tatakas siya? Speaking of pagsakay. Oh. Alam ko hindi ba dapat buksan din yung investigasyon talaga kung si Senator Robin Padilla yung nagpatakas sa kanya, yung nagsakay sa kanya, hindi ba yan obstruction of justice? At aid and abetting of Oo. fugitive, di ba? Di ba may penalty yan? May penalty yan na kapag ka tumutulong ka sa isang pugante, ikinakanlong mo, itinatago mo, dapat po may kaso yan. Tas ikalawa, mambabatas ka. Hindi ba mali bilang isang mambabatas na ikaw mismo ang pangunahin na nagtatanggol at nagtatago, nagpatakas sa isang tao na hinahabol ng batas? Panawagan lang po, no, Senator Bato, sa ngalan ng lahat ng mga kalbong tao sa buong Pilipinas, sumuko na po kayo, marami pong napagbibintangan. Baka pagliko nila ay si akala nila si Senator Bato. Oo. Di, tsaka kasama ko din si kasama ko nung kahapon si NBI Director, no, Melvin Matibag, at sinabi niya na maaring armed, no? Maaring armed. Di malayo. May assumption sila na dahil dati namang police chief si Senator Bato de la Rosa, Utak pulbura pa. maaring armed and dangerous, no? Yun yung assumption ng ating law enforcement authorities, no? Kaya maganda talagang sumuko na lamang si Senator Bato. After all, lahat po ng mga ibang mga senador na nagkaroon ng arrest warrant ay pumaloob po sila sa proseso. Sila po ay nakipaglaban sa pamamagitan ng legal na proseso. Well, dapat siguro magaling yung abogado mo. Hindi ko lang alam kung anong kakayahan ng abogado ni Senator Bato, kasi Ay, yung abogado gustong tumanggap ng arrest warrant, di ba? Pero sumuko na lang kasi kesa po baka mamaya magkaroon pa ng hindi magandang mga insidente, lalo na ang assumption natin armed and dangerous at maaaring pinoprotektahan din siya ng mga iba niyang mga dating kasamahan sa sa Ang ating sindikato ba? mga kapulisan, diba? I mean, sindikato. Oo, ibabalik ko lang din ulit ito dun sa scenario ng drug war, di ba? Na lahat ng allegations nung mga pagpatay nila sa iba't ibang klase ng tao, sinabi armado, nanlaban. Pero lahat ng kwento nung mga kaanak, nung kapamilya, wala. Walang nanlalaban, wala man lang barrel to begin with. Pero ngayon, meron tayong isang senador na posibleng armed and dangerous, tumatakas mula sa batas, and yet, meron pa rin tayong sinasunod na due process. So, tingnan natin yung kumbaga, conduct ng dignity, conduct ng fairness, at conduct ng human rights na, yes, sige na nga, deserve ni Bato to, pero sana, Senador, balik mo naman sa taong bayan yung utang mo at magpakita ka at mag-surrender ka na. Ako may huli lang sasabihin. Naalala natin para sa mga supporters ni Verdugo Duterte, kung gusto niyo siyang agad na makalaya, itong pagtatago ni Senator Bato de la Rosa ay nagpapatibay sa panawagan na kailangan talaga natin ng mas pinaigting, no? Kasi may mga nagko-connive pa, may sumusuporta, si sindikato pa, no? So yung mahabang pagkakapiit ni President Duterte may kinalaman dito sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Kung humarap siya, nakapaglitis na, baka nakauwi pa talaga, no? Wala, nagtatago talaga. Paano kasi guilty kaya kailangan magtago, Oo, diba? indication of guilt, ika nga, di ba? At may sinabi nga pala sa launch ng Rage Coalition sa Cebu, kahapon lang ata yun, no, si Mayor Baste Duterte, na sabi niya, kung mahuli si Senator Bato de la Rosa, edi okay, para may kasama yung tatay niya doon. Oy!
sabi niya. Gusto niya daw alagaan yung matanda. Oo, sabi tsaka niya. napapanaginipan daw ni Senator Bato, nakatabi niya si Tatay Digong. Let's make these dreams come true. At dahil dyan, Boleta! speaking of dreams, Ayan naman pala ang Okay, panaginip ni Senator Ato na Bato. pala. ang kasalukuyang nakapiit pa rin sa ICC si President Rodrigo Duterte na may pinakitang handwriting recently. Oo. No? Ano yung handwriting? Yung kanyang Change of nagpapalit ng counsel. kanyang counsel, no? Na dahil nagpalit na naman siya ng counsel, humaba na naman yung kanyang paglilitis. Na mukhang up to 1 year, di ba? Ang posibleng delay. Hindi kasi sabi niya, magpapahuli ba ako? Sina Alan Peter, mga bata ko lang naman yan eh. Si Bato, bata ko lang naman yan. Magpapahuli ba ako sa acting? Diba? So sabi syempre ni Tatay Digong, ako din makikisali sa acting, diba? Magsususulat ako na kung wari nakalimutan ko na kung paano magsulat ng maayos, diba? Para mapagbigyan ako ng ICC na makatakas na din dito, diba? So alam mo naman dati sabi ko, ayoko ng drugs. Bakit pala yung mga drug lords sa Davao City nagdo-donate? Correct. Sa anak. Diba? So, yung peking war on drugs, ayun. So, nadaan pala tayo sa acting, pasigaw-sigaw, pamura-mura. Yun nga lang, yung kanya pong mga bata sa Senado, medyo mahina yung acting skills, no? Medyo uji si Tatay Digong Pero pagka masyado mo namang ginalingan, makakarating ka sa ICC. Marami pa raw paparating, no? May sabi din si NBI, NBI yan nagsabi na may Director, mga maaari pang Arrest warrant. na lumabas. Hindi, mag-reunion na po kayo sa Hague. Oy. Kumain po kayong humba. In fairness, pwede na atang dyan, Senate session na dyan soon sa Dahig, Kasi may mga iba pa atang senador na mapapatawa ng arrest warrant. Pero lumabas din yung panibagong desisyon ng ICC na hindi nila kinakakitaan ng dahilan na hindi dapat manatiling nakakulong o under detention doon sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Dahil nga, tandaan natin, yung mga habang tumatagal na sinasabi nila na kinidnap si Tatay Digong, hindi sila naniniwala sa procedures na ito, sinisiraan nila yung ICC trial, mas lalo pong maniniwala ang court na kailangan pong nakakulong ang dating Pangulo. Pero laging may conflict sa kanilang statements, no? Kapag statements na official through ICC, parang sinasabi, nanghihina na si Duterte, patumba-tumba na, halos baka mahirapan umattend ng kanilang hearing. Pero kapag nagla-live at in-interview ng mga Duterte supporters outside of The Hague, ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya, laging nagsho-show ng confidence sa supporters na okay lang si tatay, okay lang si daddy, na parang he's still sharp, he's still Full of he's spirit. healthy, he's full of spirit. So, ano ba ang katotohanan dito? Ba't sa ICC nagpapaawa, sinasabi weak and frail, habang dito sa mga Facebook Live ng mga supporters at kanilang mga vloggers, showing confidence pa rin and strength? Baka kaya nag-resign na si Kaufman kasi hindi na kinaya. Yung drama. Kaya. Ang mga drama at acting, sabi niya, ganito pala kapag Pinoy yung aking kliyente. Sa Cognitive Duterte dissonance. School of Acting Acting, tayo ngayon diba? ng summer workshop diba? And sa akin, ang mahalagang makita dito ng taong bayan, maging mapanuri. Diba? Magkakaiba yung sinasabi, depende kung sino yung audience. Ito naman yung Yeah. value ng pagkakaroon ng social media. Ito yung value ng pagkakaroon ng ability na makapag-fact check, makapag-google. Ito yung chance natin na i-validate ano ba talaga ang kalagayan niya. Yes. Nasaan ba talaga? At higit sa lahat, time na ba para i-join siya ni Bato? Ayan. Diba? At pwede na ba nating isama doon si Bato sa kanya? See you soon po, sabi ni Senator Bato.